Mga kapuso, palapit na nga po ng palapit ang Pasko, kaya po itong MMDA ay muli pong nagtalaga ng mga tinatawag na Christmas lanes. Karagdagang 12 ruta po o lanes, ito pong kanilang itinalaga para po mapabilis ang pagpunta ng ating mga mamimili mula po sa kanilang lugar patungo sa mga malapit sa mga mall o mga karaniwang pinupuntahan o pinapasyalan. Dito po sa May 9 de Pebrero sa Mandaluyong, isa po ito sa bahagi ng Christmas lanes at sa ngayon po ay maayos naman po ang daloy ng trapiko dito, wala pong gaanong problema. At kung dati-rati nga po ay mahigit 4 na po ang tinalagang Christmas lanes, ngayon po ay may karagdagan 12 at kanina po sinubukan ng GMA News ang mga karagdagan lanes na ito at narito po report ni Marisol Abduraman. Dahil sa mga mall madalas may ipon ang traffic pagpalapit ang Kapaskuhan, ito na lang ang nilagyan ng piling-piling mabuhay at Christmas lanes ngayong taon. More sa commercial centers, yung mga malls, ang gusto lang natin ma-attain dito yung flow ng trapiko eh. May mga lugar na talagang hindi kayang mapaluwag. Mapabilis kaya tayo sa Christmas lanes kung rush hour? Ang isa, aking sinubukan. Eksaktong alas 4:30 ng hapon ngayon, sabay na aalis ang dalawang news team mula mismo dito sa GMA. Ang isang news team ay dadaan sa normal o yung usual na ruta sa pamamagitan ng EDSA. At kami naman, dadaan kami sa tinatawag na mabuhay or Christmas lane gamit ang alternatibong ruta na ibinibigay ng MMDA. Tapos, titingnan natin mamaya kung sino sa atin ang mas maunang makakarating sa ating destinasyon sa Makati. Mula timog dito sa Quezon City, ay dumaan kami sa Domingo, kumaliwa sa Blumentritt Calentong, bago kumaliwa sa Manalo Street, kanan sa Mariano at Luna Mensayas at kanan sa Shaw Boulevard. Pagkatapos ay kumaliwa kami sa 9 de Febrero or Martinez, Maysilo, Sergeant Bumatay o San Francisco, Mandaluyong, hanggang makarating ng Makati Bridge o Barangka Drive at Estrella Bridge. Pero dahil rush hour, marami kami nakasabay na sasakyan, bukod pa sa may mga nadaanan kaming tiyangge at ilang aksidente. 5:35 ng hapon, natapos ang aming biyahe. Nahuli pa sa kasabay naming news team na dumaan sa EDSA at dumating 5:28 ng hapon. Pero sa pagbalik ng parehong team sa Quezon City, nauna na kaming dumaan sa Christmas lane kumpara sa dumaan sa EDSA kung saan bumper to bumper ang traffic. Ayon sa mga motorista, parusa raw talaga ang matinding traffic, Christmas lane man o hindi. Lahat naman traffic na kahit saan. Umiwas na kami ng traffic po. Pero kumusta naman, nakakabawas po ba? Mas nakakabilis yung mga alternatibong daanan? O ganun Hindi po ma'am. Sobra talaga ma'am. Nag-alternative na po kami. Pero kumusta po sa mga alternative na daanan? Ganon pa rin. Ayon sa MMDA, para di na makasikip ng trapiko, tigil muna ang mga road repair na di naman national priority. Gayun din ang road blocking. Marisol Abduraman, GMA News. Sa ngayon po, makakasama po natin si Engineer Naomi Resio, Director po ng Traffic Engineering Center ng MMDA. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Good evening, Gigi. Apo, at ito pong Christmas lanes, karagdagang 12 po ito. Mula po dun sa, yung nakarang taon, marami-rami po, 40 plus. Ano po, itong 12 ngayon, karagdagan po ito. Tama po ba? Actually, yung last year kasi, 45 na ruta yon. Alternate routes yun ng EDSA. Apo. Ngayon, etong aming Christmas lane, 12 na ruta to, pero ito sa papunta ng mga shopping malls. So iba ito dun sa last year na Christmas lane natin. So ito talaga para doon sa mga mamimili kung gusto nilang mapabilis, itong 12 Christmas lanes. Etong ruta natin yan is para dun sa mga shoppers natin, papuntang shopping malls and papuntang kunyari, papunta ka ng Baclaran, papunta ka ng Divisoria, ito yung mga ruta natin ngayon. Apo, doon po sa interview kanina ni Marisol, doon sa mga motorista, parang sa kanila traffic din, mahirap din po. Ano po ang masasabi niyo? Actually, kapag off-peak, yung tagluwag, maluwag na oras, mas maganda pa rin na dadaan ka sa EDSA. Pero kung ganitong oras na peak hour na, gapang na ang traffic sa EDSA, mag-alternate routes ka na lang. Opo, mas mainam po. Mas mainam, mas mabilis. Oo, at although medyo malayo. Hanggang kailan po ito ipatutupad? Itong Christmas lane natin is hanggang January, first week ng January. Pero kung talagang mapatunayan ng mga motorista natin na mas mabilis dito,
pwedeng gamitin nila ito kahit hindi Christmas season. Parang tuloy-tuloy na, ano po? At yun yung mga bike lanes na narinig ko dati sa report para magtatalaga po ng mga bike lanes. Ngayon ba, tinuloy po yung proyektong ito? Actually, meron na kaming inaugurate na bike lanes Apo. sa Commonwealth, sa Marcos Highway, tapos dito sa may Aros Boulevard. Apo. And meron kaming bubuksan sa along EDSA between Magallanes and Ayala. Oho. At nabanggit nyo kanina yung parang sistema doon, may bike na pwede silang hiramin sa mga Actually, mukhang yun yung gustong gawin ni Chairman na parang bike sharing na kung galing ka, bumaba ka ng Magallanes and pupunta ka sa Ayala, pwede kang pahiramin ng MMDA ng bisikleta para makapagbisikleta ka from Magallanes papunta ng Ayala. Opo, paano ho yung parang security naman ng bisikleta? Di ho kaya doon sa ibang mapasaway, mag-iba na ruta yun? Sa ngayon, binabakuda na namin yung kahabaan na yun. Okay, and meron kaming mga tao na magbabantay. Apo. Tapos meron kaming parang bike rack na ilalagay doon sa dalawang dulo. Apo. Para kapag hindi ginagamit, doon muna sa bike rack. Ma'am, yung pong napansin namin, itong mga nakarang araw, may mga tinanggal ng bus stop along EDSA. Ito po ba tuloy-tuloy o may mga piling lugar lang po? Actually, in preparation for our bus segregation scheme, kung saan magiging alternate na lang, salita na lang yung bus kung saan pwedeng magbaba at magsakay, tinatanggal natin yung ating mga platforms along EDSA. And yung bus segregation natin is ang coverage is from Magallanes hanggang dito sa may GMA 7 hanggang dito sa may East Avenue. Kasi yung most of the buses and halos kalahati nung bus na rumorota sa EDSA kumakanan na sa East Avenue papuntang Commonwealth. So hindi na natin isinama doon sa bus segregation yung mula dito sa may East Avenue papunta ng Monumento. Opo. Panguling salita po para sa ating mga motorista, ngayong ilang araw na lang, Pasko na po. Ano po ang paalala niyo po sa kanila? Kung pwede lang, iplano natin yung ating biyahe. And kung makita ninyo na siksika na doon sa isang kalsada, maghanap na kayo ng alternate na ruta Mas natin. maganda kung alis po sila, agahan. Agahan, oo. Tapos yun nga, iplano kung saan pupunta para hindi na magpabalik-balik. Opo. Maraming salamat, ma'am. Okay. Si Engineer Leo Reso ng Traffic Engineering Center po ng MMDA.